So, sa buhay natin, spiritual, nade-deform po tayo dahil sa kasalanan. Ngayon ang kailangan, i-mold tayo rin ng Lord. Kaya mahalaga po yung personal natin, paglapit sa Diyos Ang pagbabalik sa Diyos ay personal na paglapit po natin sa Diyos. Amen? Baka naman akala natin dahil nasa loob tayo ng simbahan. Pastor, lagi naman ako sa simbahan. Hindi. May personal na relasyon tayo, bawat isa, sa Diyos. At yun po yung dapat nating tinitignan. Dapat ang una mong binabantayan sa sarili mo bago mo bantayan ng ibang tao. Hello? Sarili mo na. Parang ganito, kung mag-check ka sa iba, di ba sabi ni Lord, pag magtatanggal ka daw ng uwing ng iba, sabi niya, tanggalin mo muna yung tahilan na nakalagay sa mata mo. Ano ba yung malaki? Uwing o yung tahilan? Okay. Malalim na Tagalog kasi Malaki po yung tahilan. Parang sa ngayon, pagkakatitig yung tahilan. Okay, kumpara mo sa puwing. Ano sabi ni Lord? Nagko-correct ka sa iba, ikaw mismo, hindi mo pa kino-correct yung sarili mo. Diba? Okay. So, ang gumagawa ng pag-upo ay ang Diyos. Ang responsibilidad natin ay yung meron tayong initiative, meron tayong pag-amin. Si Lord, imumold tayo. Sabi niya, ano ang ginagawa ng Diyos kapag tayo ay lumalapit na ibabalik sa Kanya? Pakibasa nga po. God will restore you. Di ba sabi niya, ikaw ay patatawarin at ano daw? Lilinisin. Okay. Pag pumasok ang kasalanan, may dinamage pa sa buhay mo o wala? Meron, kaya ka nga deform Kailangan kumilos ng Diyos. Sa paglilinis ng Diyos, hindi lang niya papatawarin kasalanan mo. Yung paglilinis, tinatanggal niya yung mga sumira sa buhay mo na kasalanan. At sa pagtanggal niya, inaayos kang muli ng Diyos. Minsan kasi talata, pag binasa lang natin, parang ganun lang Hindi, pag tinignan mo yung malalim na kahulugan, meron kilalaman sa spiritual na kalagayan natin, yan yung kasalanan, hindi lang basta-basta pumapasok. Ang kasalanan, nagwawasak ng buhay. Tignan niyo si David, ang ganda-ganda ng buhay niya. Di ba? Ang lapit niya sa Diyos, pero pumasok ang kasalanan, ginawa ng kasalanan. Wasak yung buhay niya. Hindi lang buhay niya, pati buhay ng pamilya niya, nadamay. Di ba? Nagkagulo, nagkaroon ng disaster sa pamilya niya. Yung isa niyang anak, nirek yung kapatid. Si Absalom, nag-ano sa kanya, nagrebelde. Imagine niyo yun, gano'ng katindi. Di ba? Parang hirap na, magulang ka, nagkagat mo. Okay, alam naman ni David kung ano yung pinagmulan mo. Okay, next slide please. Pangalawa po, okay, surrender your life. So, una ang gagawin, babalik ka muna. Hindi yung ibang tao. Mga kapatid, yung pagbalik ng isang Kristiyano sa Diyos, di ba? Bunga yun ng panalangin din ng ibang tao. Pero walang kakayahan ng isang tao na ibalik ka. I-inform ka lang niya. Gagamitin lang siya ni Lord na i-remind ka, mapag-isip-isip mo na kailangan mong bumalik. Kaya nga yung mga tawag dito, yung mga nag-a-advise, di ba? Yung mga nagbibigay ng message, huwag natin i-ignore. Isa kasi may nagbibigay ng advice sa atin. Kapwa natin Kristiyano, pero hindi mo lang pinapansin. Di ba? Matatapos yung problema mo, ano gagawin mo? Babalik ka ulit. Yan ang ina-expect mo. Babalik ka lang sa dati. Kapag may nangyari, isipin mo na, Lord, hindi ito yung ano ba yung dapat kong gawin. Itama mo na yung buhay mo. Hindi mo nabalik. Kasi pag bumalik ka sa dating sistema ang ginagawa mo, tingin mo ano magiging bunga nun. Gano'n din ulit. Walang mangyayari. Babalik ka lang sa dati. So, kapag nire-restore ka ni Lord, pagka ikaw ay lumalapit, be sure na ikaw, willing ka na iwan mo yung sistema ang ginagawa mo dati at handa ka na baguhin na sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Meron po sistema ang Diyos na gusto niyang gawin natin araw-araw. Ano po yung mga sistema na yon? Maging tapat ka. Tama? Tapat ba tayo sa ginagawa natin? Minsan tapat ka lang pag may nakakakita Di ba? Buong puso ka ba sumusunod sa Diyos? Ikaw ba, mapapagkatiwalaan ka ba ng Diyos? Ikaw ba, katiwa-tiwala ka pag pinagkatiwalaan ka? Okay.
O dapat check po natin yan. Okay. So, surrender your life. Sabi niya yan, pakibasa nga po. Humble yourself before the Lord. Okay, humble yourself before the Lord. Magpakumbaba tayo. Ano ba yung sabihin niya? Sa harapan ng Diyos. Okay. Yung pagpapakumbaba, nangyayari yan sa paanong paraan? Paano ba natin masasabi na pakumbaba tayo sa Diyos? Kapatid, tignan ko kung paano niya tinitignan yung ano niya na yan, bahagi na yan. Paano ba nagpapakumbaba ang isang Christian sa harapan ng Diyos? Kapag inamin mo, kapag kinilala mo, kapag wala kang sinisig, di ba? Yan po yung humble na person, na Kristiyano. Merong pagtanggap. Hello? Dapat ang mga